Kung anana ko sa dagat mobati ko og kalipay tungod kay kami magalaom nga makakuha og daghang isda lumiyagan. Ang kadagatan jud karon baling minduta, kag ginhawa kag insakto. Makakaon kag presko, tanang presko nga makaon isda o mga kinason. Ini kahapon, kakita kag patsada kaayong sunset. Ang kadagatan usa ka dakong bahandi nga gihatag sa Dios aron ang tanan makapahimulos. Busa ato kini ampingan aron kita mabulahan. Pero usay adunay panahon nga kami mabati og kabalaka tungod sa mga panahon nga mulatos kanon. Bisan may pangarap ka tungod sa imo kapalaran kung mauna ang gikuan sa imo sa Ginoo kagad sang mahimo. Aduna kami mga pagduwa-duwa kung daghan ba may makuha o wala ba gyud. Kaya ra. Basta maning kamot ta, makuha gyud nimo ang imong pangandoy, ang imong target, ang imong destinasyon. Makuha gyud siya nimo. The sea is both a giver and keeper of stories. But this is not just a story of the sea. It's a story of the people who depend on it, protect it, and transform their lives through it. But what does it take to turn the tide? My team and I in AFOS Foundation is deeply grateful to be the lead in implementing the Fish Visayas project. It is fulfilling to be in a job that helps in developing communities, such as those with the fisher folk. We at Fish Visayas exist to make a change. Our goal is simple: to improve their income situation by empowering them with skills, provide access to market and resources so they can earn more, sustain their livelihoods, and build a better future for their families. Since 2022, the project is at Phase 2. In Cebu, we have Bantayan and Cordova. In Bohol, we have Albuquerque, Tagbilaran City, Ubay, and President Carlos P. Garcia. While in Negros Oriental, we have La Libertad, and in Siquijor, San Juan, and Siquijor. But turning knowledge into impact takes more than just training. It requires a network of support, a bridge that connects small communities to larger opportunities. The Cebu Chamber of Commerce and Industry is a business membership organization of businessmen, professionals, merchants in Cebu and the nearby provinces. We go beyond our membership, hence we partner with AFOS Foundation for the Fish Visayas project. Our role is to provide technical assistance, access to learning, access to market, as well as capacity building for the fisher folks and the small-scale vendors that are part of the value chain. Together with us in the implementation is the Bohol Chamber of Commerce and Industry, the Siquijor Chamber of Commerce and Industry, as well as the DCCO Multipurpose Cooperative in Negros Oriental. The Chamber is doing this because we want to give hope to our fellow fisher folks for them to improve their livelihood as well as support the community they are living in. Change begins when knowledge is shared. In La Libertad, Negros Oriental, we meet those who took the first step, the step towards progress. Sa unang panahon din sa La Libertad, lisod jud kaayo. Sa una among gigamit sa kayan, pagtuglaod, bugsay ra gyud. Dayon ang pukot usab sa una, dili pa gyud kaayo taas, no? Lisod kami makakuha og daghang isda. Goal gi kayo makakuha ra kagamay. Kaon una ka unsaon pagkaos kong pamilya, sa pa nako pagpabalon sa akong anak, pagbayad sa mga tuition fees. Muna yung mga kaguol nga diin karon na nailisag kahupayan pinaagi sa among pag-inhang sa among pagpangista. In 2024 among nasinati nga training from Fish Visayas through BFAR kung saon pag-installed sa payaw, kung unsaon pag-drop sa sinkers, kung unsaon pag-muntar sa lukay. Uban pa nga training lang gihatag mao ang net patching and net mending. Sa maong training no, amo gikining na napahimuslan tungod kini nakan generate nag income ya sa mo ang members
sa association nga diin usa-usab ka mga mananaga. Kasagaran diri nga panginabuhi sa mga tao kay bundis nga danggit. Amo gayud ang source ang income diri sa panitugan. Nindot gamiton ang mechanical dryer para sa bundis. Kay number 1, ang imo bundis safety. Wa siya yung mga hazard ng mga langaw, kay sarado man siya gawas pa nindot ang iya resulta kung mauga na. Plus, ang nakanindot pa guys, ang presyo sa imong buwad taas. Siyempre, ara na ang Cebu Chamber nga mukuan dito sa mga dagko nga mga negosyante ba? Wa ako nag-expect karon maka-training pod ko nga usa ko nga gi-training. Wa ko kakuan sa kadagan sa ako natin nga nasyo dis ako muutok sa mga ako pod ma-share sa ilaha. Makuan na dai nako makaya ra di ay bisan isa ko kainahan. Mangapon, sir. Bis, mami. Uy, kumusta naman? Ay, ako. Siguro kita tan nakatin pagkatong sa Fish Visayas nga financial literacy. So, nakakaton ko how to save money. Yung income na iba. May income. Dili ra kay magsalig ra gid sa usa duha. Kaya ang panagat ko di man ko ingon nga nunay. Sa dagkong balod, may panahon nga mudag ko at least ang bakaw mo tubo na makasuporta gyud sa kabaybayonan. Unay ako ang nakatunan sa amo ang training sa mangroves. Luwas sa panagat ang amo day mo cater pod mi og didto ko nakatuon nga ang food processing di ay kinahanglan magluto ta dili gid di ay pwede mag cutex safety gid ay atong pangluto. Kabahin pud sa pagpanagat, naka-attend ko og training sa Fish Visayas kanang sa Fish Warden Deputation. Kay ganahan ko nga makat-on ko og unsay pamalaod sa pagpanagat. As so far, mas nindot na gid siya ang kuan kining result tungod sa ato ang MPA. Kinahanglan nga ang matag usa mo adunay gyud commitment o dedication sa paghimo nini aron usab ang atong asosasyon magmalambuon, magmauswagon pinagi sa inyong partisipasyon. Coming from DCCO Multipurpose Cooperative is good job kaayo para ani nga mga fisher folks. Ang community spirit na establish na gyud. So nakita na ko murag layo gid ilahang maabtan ani nga proyekto. With the leadership, masaligan na sila because nakita na ko nga naa sila mga initiative jud. Isa pod ana is na sila kanang pagsalig sa tagsa-tagsa. Padayon sila sa ilang mga tinguha nga mapaayo pa gyud ang ilahang mga kaugmaon no sa pagpanagat, sa pag-amuma sa ato ang kadagatan. So we are here mga partners no, full support gyapon mi para nila. Beyond Negros Oriental, various skills development trainings were also conducted in Cebu. Bohol, and Siquijor. Ang get involved sa mga lain-laing ahensya, it is one of the keys to answer our needs as a fisher folks. Nakahatag og buhing paglaom diri sa amoa. The sea gives, yet it whispers for our care. As fish populations dwindle, communities face a choice: continue old ways or become stewards of their waters. But can conservation and livelihood truly go hand in hand? Karong Marso 1, 2, 3 atong implement ang 3 days fishing ban o manghinaot ko nga atong subayon ning maong nga balaod nun. Paliho ko po'y balod dito napita, paliho ko inform nila.
Sa una jud sa bago pa ming gapuyo, daghan-daghan pa jud to siyang makinhas, may manulok, may daghan pa jud siyang makuha. So abdan tog mga 20 ka tuig gikan adto kay mga 30 plus years naman ming gapuyo dire. Gakawala ang bisag gani salwake. Kay gumikan anang mga tao, siyempre mukaon mga tao god nya gakadagan ang populasyon. So mahurot jud ang ato ang resources kadagatan karon. Ang fishing ban jud is 3 days gikan pag Newmon. Before ana magrekorida ang LGU nga fishing ban taong mapon dili pwede managat tanan handod baligo. Gabantay rami ane. Bakasyon po na nga makaitlog ang mga isda nga mongitlog anang panahon sa matayon. Implement karon sa fishing ban kaluoy sa Ginoo naanay ni balik-balik nga mga isda kay istorya man tong mga mananagat gani nga ni daghan-daghan jud among kuha plus kadto mga salwaki sa una nga di na makita mabalok kag wayng-wayng ug asa karon ni balik na pud in town siya. So the project has effectively maintained 35 marine protected areas, which means that we concentrate on increasing fish stocks, ensuring proper coastal law enforcement, and leveraging the role of the community in protecting our marine ecosystem. Our dream is to make all these 35 sites into what we call a model site. The next question is, what does it take to be a model site? That is when an MPA can pass an international standard, which is called MPA meet. The good news is, one of the project's marine protected areas has achieved Level 2 of the Management Effectiveness Assessment Tool, the MPA, in Gintabuan, Bohol. 1, 2, 3, smile! Excited ko nakadawat mi sa certification or award sa gihimo nga meat evaluation sa mga MPA. Dako kayo nag-importante sa amoang asosasyon ug sa among barangay gumikan kay kining certification mao ni sinugdanan or requirements nga makadawat mi og mga hinabang magikan sa nagkailaydang sa gobyerno ug sa mga private sector. Sa pagpahigayon sa meat evaluation, naka-present big mga dokumento aron makabot na mo ang level 2 nga istrikto gyud mi nga among ipatupad ang amoang balaod. Nga magpatrolya mi na nakalagbok na siya kato mga certification nga training na gitanan nako sa sadto. Sa katibok ang PO sa barangay Gintabuan kami malipayan gimi nga nakadawat mi gikan sa Fish Visayas o Bohol Commerce. Nakakat-on mi kung saon pag-manage sa mga MPA, kung saon nga mo lungtad ang among MPA aron mo increase ang kuha sa among pangisda. Ang among MPA nakahatag ni og dugang kuha sa among pagpanagat og maghinaot ko nga kini mapadayon ni kinahanglan kami maghugpong mi aron mulungtad ning among MPA. So ang area sa Maiti Marine Sanctuary is kani tuyok didto, dito laing buya ug tuyok dito boundary sa poblasyon. Ang mga threats karon sa MPA is matakin na sila musulod sa mga sanctuary, mamana o wa pa may kabalo og naapa jud sa hinid na silang ginadala. So muna threat karon grabe nga threat makabila jud kaayo. Ang role gyud sa fish warden is mo protect, mo tan-aw, mo tabang sa mga illegalista diri nga magpasaway sa sanctuary. Nga magpakita po kag ehemplo nga ikaw fish warden jud ka nga tamutabang jud ka sa mga coastal barangays. So dako jud ka igtabang ang training sa fish warden kay para karon naay mga illegalista automatic na mo dakop. So ang impact training is makabalo na jud mi unsaon pag-apprehend, unsaon pagkaso sa miagi nga gihatag nga training sa Fish Visayas. Magpasalamaton kami nga magmamalipayon kami nga makig-abag sa Fish Visayas. Secure Chamber nagasuporta sa upat ka PO sa duha ka lungsod sa San Juan ug sa Siquijor. Nagkandak kami og training sa capability building, bookkeeping o marketing
Gawas pa niana, nagkuan kami sa pagprotektar sa kalikupan. Kay mao man kini ang source sa ilang income, naghatag mig mga info drive sa ka-importante kaayo nga pagpreserbar sa kalikupan. In fact, we conduct a deputization of fish warden. Kay sila may unang nakahatag og ordinansa kabahin anang fish holiday. Pinagi nini, nagpasalamaton kami sa Fish Visayas nga gahatag niining mga grasya namo nga natagamtam sa mga POs dinhi sa probinsya sa Siquijor. Through the project, our rehabilitation efforts are concentrated in mangroves. We have planted 85,000 propagules across 24 hectares in La Libertad, Negros Oriental, and President Carlos P. Garcia, Bohol. This intervention is vital for protecting marine biodiversity and supporting the livelihoods of our fisher folks. We have enhanced the capabilities of partner LGUs and POs by introducing advanced technologies. In Bantayan, we have supported more than 20 MPAs, and to monitor all this, we have turned over a radar monitoring system. This has increased the capacity for monitoring and responding to illegal fishing, smuggling, and other illicit activities. Additionally, we have capacitated fisher folks in fabricating their own fiberglass reinforced plastic boats. These boats are renowned for their high strength-to-weight ratio, capable of withstanding harsh marine environments. And at present, these are used for fishing, bangus harvesting, monitoring MPAs, and supporting tourism. The project has also facilitated the construction and installation of fish aggregating devices or PAYAW. In La Libertad, 18 units were installed and designed to attract fish by providing a structured floating habitat. We also trained a new pool of open water divers to oversee and evaluate sanctuaries covered by the project. Like in Alburquerque, they monitored the giant clams, which contributes to the health of the marine biodiversity. Ang impact jud sa ecotourism namo diri dako jud kay tabang gikan pag sugod namo sa una gamay ra jud kay may income karon ni boom naman jud siya, so mga membro na ana po'y madawat nga share sa amo ang sanctuary through users fee. Ang share namo sa association is amo nang bahinon sa gajote base sa attendance. So madakog magamay amo jud nang ginabahin siya. Kami gani karon kumbanan ni retire na enjoy ra pud may tanaw-tanaw dagat, bantay pud sa sanctuary kay para paproteher aning amo ang sanctuary nga mulantod hantod sa among mga apo pagid nga makakita sila unsay barog anang sanctuary. Opportunity is more than just a chance. It is a bridge that turns hardship into hope and effort into triumph. In Cebu City, there's an intersection of education and training, creating a path to prove that learning can be a turning point at any stage in life. Lisod sa dakong sitwasyon ato kay kanang trabaho wala. Manang sa uban na makana sila na kanang maganing nang apply ta kay para makuan ta, pero pangitaan man gud kag experience mo to maglisod ko og pangitag trabaho na kanang kuan og income ba. Hindi na ko nakaibaw ang DET program is tungod ra sa social media. Indot man gud siya na opportunity na kanang dili lang sa ingon sa kanang mga out of school youth sa barriera sad nako na kanang inahan na wala kayo experience nya. Ang akong manggibati ato kay kawan kanang grabe akong kalipay ba, salamat sa Dios na nadawat rasad ko. The dual education training on the seafood processing cluster is a combination of the in-school and in-company training. For the in-school training, our learners has to undergo for 2 months
and another 6 months for the in-company training. As we speak, we have 6 partners from the industry and 4 partners from the academe. With the phase 2 of the seafood processing cluster, we were able to develop 5 job profiles, which include seafood production worker, quality inspector, quality assurance, machine operator, and the seafood plant assistant. Julie March has been instrumental. We can see her as an example of why this intervention, this initiative has proven to be very efficient. And we're happy to know and we're happy to share more success stories of this initiative in the Chamber. So, after sa katong pag-graduate na ko sa DAT program, nauman naman ko ato sa akong on-job training. So, gi-absorb ko sa Siargao's Bounty. Nata diri sulod sa planta sa Siargao's Bounty Seafoods Corporation. I am a QC team leader, inspecting sa quality. Like for example, kanilang gibuhat is taco, ang dagan nila is 6-7. So dapat masud siya sa grams niya is 5, 6, 7. O dyan siya, mulapas na gani siya sa grams, so dili na nako siya pwede dawaton. Karon di ay kauban ako si Mariel, na pariharasad nako na ni-join sa DET program from Fish Visayas. So si Mariel, in on-company training siya diri sa Siargao's Bounty. So during my school experience, I can say the trainers are very knowledgeable. Na sila yung strategy nga kami nga mas madali bitaw mi makat-on. Then during workplace deployment, nakatake na ko og 473 hours. 100% po nga ilang gitudlo sa mo is amo sang na-manifest dito. Confidently today, mas kamaon ako sa work nila. Either asa kong mabutang na nakoy skills or na nakoy knowledge. There should be more of this. There should be more dual education training. Imagine you are already learning in the morning and applying in the afternoon. On the student side, they can already see trial by error if this is going to work for me, or if what they taught applies to me, because it's immediate. It works for the school, where our function is to educate. It works for the students, because now after this they can get employed. It also works for the companies, because now they have a ready workforce that they can get. Ang incorporate trainer mo ang responsible nga ang course outline nga gibuhat labi na sa atong seafood production worker o ang quality inspector ma-implement diri sud ug mao ilang ma-come up nga mao pa ilang ma-execute ana nga program. Ang DET dakong tabang labi na sa Siargao's Bounty Seafoods Corporation. Nakakuha kami mga empleyado nga ready na. Ug tungod niini, ang kumpanya makasave usab sa recruitment cost. Usa pa na ang kumpanya makasave na sa ilang training cost kay naa na sila competencies diha palang daan sa ilang pag-eskwela sa dual education training. I can see the brighter future for absorption or mga apply ko, mas dali ko madawat. In the long run, pwede sad ko mag-abroad. And sa akong mga plans akong kinabuhi, pwede na ko mas madali na ko attain. Mo ni siya makapaghatag na ko og nindot nga buhay sa umaabot. Salamat sad ko sa Siargao's Bounty kay usasad sila na nisalig sa unsa akong kakayahan gani, unsa akong abilidad. Sa DET program is dako siya og natabang kay nakuha nako sa akong kagalingon, akong personal o professional growth. When disaster strikes, rebuilding is never easy. But for these communities in Bohol, resilience means innovation. Their journey from sea to the shelves is a testament to adaptability and perseverance. Ang panginabuhi na mo dinhi sa gisi, ang una jud ang gusto ning lambo to siya diha na failure pag-abot sa Odette. Was out jud ang tanan. Sa pag-abot sa bagyo, nausab na ang pamaagi sa pagpanagat.
tungod sa climate change nga imbis kay panahon sa ting panagat, dili na noon siya mapanagatan. So mauna nga ari mi diri mag focus sa lutuan. Ning abot ng Fish Visayas diri, so mauna ni siya ang food processing. Mooy naghatag og dugang income, dugang kadasig sa mga tao, labi na sa mga women's kay kung time nga magluto, so income dayon sila. The best way for our fisher folks to have a sustainable income is to empower them to become entrepreneurs. The project has provided trainings and support, and I'm so excited to say that we have developed these amazing products. Seaweed salvaro, seaweed crackers, bulad polvoron, fish chips, toasted bread with seaweed puree, battled bangus in tomato sauce, battled bangus in oil, deboned bangus, and battled squid. Dako jud ming kalipay nganuman ang among gihimo nga product makaingon jud mi nga lahi sa uban nga mga produkto. Kani among gibuhat sa food processing, upat ni siya ka produkto. Ang seaweed salvaro, seaweed cracker, fish chips o bulad polvoron. Kaning mga pagkauna, puro ra ni siya mga organic. Naami nag-display sa eskwelahan, sugar cafe sa Pitugo o Pupo Port. Ang feedback sa mga teachers nga healthy food siya kay walay preservative. In Bohol, we don't have food safety experts anymore because they have retired already. So the Bohol Chamber has partnered with the DOST through this project, the Fish Visayas project, because we were able to create and produce 10 of them, 10 food safety experts in the province. And hopefully, we'll be able to link with the LGUs, with the micro enterprises, with big companies, big institutions, to give them what they need in terms of food safety trainings. Kami sa Kagamasa, niabot na sad ang training dito sa Cebu sa digital marketing o sa e-commerce. Sa tulok ka adlaw, sa exhibit dito sa Island City Mall, nakahalin mi og 23,000. Kuhaan sa among mga expenses, 5% sa kapunungan, Kagamasa, o sa barangay. Net income na jud na mo adto, maotoy among gidivide sa mga tao nga nagtrabaho sa food processing. Okay. Ayuhan ninyo pagbaligya sa tong produkto ha. Nga di kay dumagiti ray makatilaw adto pas laing nasod. Ege, pag-ayo-ayo mo, amping. Bye-bye. Bye-bye. This is very special to the Bohol Chamber kasi whenever tourists are looking for products na pangpasalubong, pirming kuwang. So, ang products like the island snacks products of Pitugo, it has a big potential in the tourism market. So, ang Kagamasa, I'm so proud of them. I've seen their growth. Hopefully, the Kagamasa, and especially their products, would really survive and be able to be mainstreamed. Hopefully, even if the project is not there anymore, the BCCI would be able to assist them, especially link them with the other NGAs like DTI and DOST. The BCCI will be there for the micro enterprises, just like the Kagamasa. Akong isyagit ang Kagamasa! Balambol! Amo yung ginadamgo sa kanunay nga mulahutay mi og trabaho kay dako man siya tabang.
way puas nga pasalamat o way puas nga suporta gikan sa Fish Visayas kay pinangga man Manila. From learning new skills to rebuilding their seas, from finding employment to securing markets, these chapters are stories that are worth celebrating. But what happens when these individual successes merge into something greater? When transformation is no longer personal, but shared. Back in La Libertad, they have taken progress a step further. What started as small individual efforts has now become a united force. 6 people's organizations forming a federation to amplify their impact. Together, they are building a future where each one thrives. The journey doesn't end with training and workshops. It begins with collective action. Gibati ginako ang dakong kalipay karong hapon atong kay na-launch ng among Lapipa Association. Nakapili po mi og bagong presidente nga mao si GR Himudo, responsable po kaayo sa mao nga katungdanan. Dili matukib ang akong kalipay nga ako napili isip ko sa kapresidente ni ining maong asosasyon. Ug dako ang among pasalamat kay gi-turn over na sa Fish Visayas ang among mga equipment nga maoy among magamit sa pag-process sa mga isda nga among nakuha. O kini siya dako kayong ikatabang sa mga katawhan kundi 15 miyembro ni ini. Ug ang amo lang panglantaw sa unahan nga masuklian namo sila sa amo ang pagpaningkamot nga magmalampuson gayud ug magmalahotayon ang maong project. In Siquijor, the movement to protect the sea is growing. Old partners come together and new friends join along the way. A regular coastal cleanup has become more than just a task. They have collected not just trash, but also the commitment to steward the natural resources. However, one announcement will change their small wins as a community to a bigger victory for the seas. Kani mo ang proyekto, ako akining kalipay nga ipahibalo kaninyo nga i-implementar na pod kini sa LGU Maria. O ang musunod nga LGU nga mo implementar ane, ongoing si LGU Siquijor o si LGU Lasig. Mahimo ni sa tibuok probinsya nga ma-synchronize ang ilang fish holiday. So daghang kayong salamat ha. Ato ning padayonon. For Julie March, success is more than just employment. It is empowerment. What does it mean for a mother to secure a stable livelihood? It signifies independence, confidence, and a future rewritten. Siguro iyan yung dako ni sa akong achievement na nana ko'y kagalingong kwarta na ihatag na ko sa akong pamilya na wala dyan ko nagsalig sa akong bana. Akong dagan sa akong kinabuhi karon igaan pod siya kay kanang gikan man minasulugan so nakabarog-barog pod ko gamay, nag-anam-anam lang, nakapundar na sad ko og motor. Masalamat ko sa Fish Visayas, sa Cebu Chamber, ug sa Siargao's Bounty. And lastly, the folks from Bohol have been given a huge opportunity to showcase their products to a bigger and larger market. The feedback has been positive, and the purchases have been truly inspiring. This landmark event shows how far their small businesses go when given the right tools and support, and the results are beginning to unfold. Excited kayo me nga nakaanhi ani sa Dumaguete. First time pa doon tamak na mo are. Na-feel me sa tabo sa DCCCO nya nagdami og product nga ma-display dire. Nindot nga nanay buyer nga ma-export agamo ang product nga ang mga membro steady na ilang trabaho. Mo jud po na yahong ngayo lang salamat. This is the impact of Fish Visayas Project Phase 2. A journey of collaboration, resilience, and transformation. The tide has turned, but the work does not end here. What began as the vision of a few has now become a movement, proving that real change starts with those bold enough to take the first step.
change is no longer just an idea. It is in motion, driven by the hands of a community that has chosen to rise together. The sea has given so much. Now it's time to give back.